To speak of your mercy, to write of your grace, to broadcast compassion, to publish your ways, to photograph courage that comes from above. Lord, let my life communicate the gift of creation comes from your throne, divine inspiration from you alone. The talent inside me is there by design. Remind me the glory's not mine. To speak of your mercy, to write of your grace, to broadcast compassion, to publish your ways, to photograph courage that comes from above. Lord, let my life communicate to speak of your mercy, to write of your grace, to broadcast compassion, to publish your ways, to photograph courage that comes from above. Lord, let my life communicate Kami po ay nag-aanyaya. Nasamahan po ninyo kami sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Tuklasin at alamin po natin ang mga katotohanan sa mga kapitulo at bersikulo ng Biblia. At kami naman po ay handang sumagot sa inyong mga katanungan na nais ninyong malaman tungkol sa kaligtasan. Ang video po nito ay amin pong ipinamamanig sa inyo na inyo pong i-share sa inyo pong mga kaibigan, mga kamag-anak, at mga kasamahan sa trabaho para sila rin naman ay makinabang. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagsubaybay sa kapitulo bersikulo. Salamat. Pero kung pag-uusapin doktrina, kung ano yung tama, ihayag. At yung mali, ibunyag. Sa Diyos, ipinakikilala po sa atin kung ano po yung tama at kung ano yung mali. Dapat yung turo makita po sa akin, hindi lang pangalan. Pag dumipensa ka, may dating, may tama. Huwag kayong magagalit. Mahal namin kayo eh. Hindi mo kasi kayang talunin yung gusto mong talunin. Pero ang kapahayagan na yan, lalo doon siya nagtanong, ay kapahayagan na galing sa itaas sa Ama. Ang Biblia hindi binabasa lang. Ang Biblia inuunawa. Consider literal, malibang mapatunayan mo na symbolical na yan. Sabi ni Kristo, ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Dapat natin maunawaan sa panahon na ito. Nilunsad namin ang kapitulo bersikulo kasi gusto namin pong matigil yung mga ganyan at huwag nang makapanguha pa ng mga pandaraya. Dapat ho, kami ho ang dapat magpaliwanag niyan kasi amin ang paniniwala yan. Ang aking tanong, Brother Jerry, ay... Ang tanong ko lang po. Ay, tatanong ko lang po. Ang tanong ko po, Ang akong pamutanang. ang pangutana ko, Ang katuwiran at ang katotohanan ng Diyos ay makikita lamang sa mga kapitulo at bersikulo ng banal na kasulatan.
Ang sino mang nagnanais na sundin ang kalooban ng Diyos, tiyak na makikilala niya ang turo. Hinahanap niyo ba ang buong katotohanang salita ng Diyos sa loob ng Biblia? Hanapin ninyo sa kapitulo at versikulo. Inyong masusumpungan. Kapag naghahayag ka ng katotohanan, siguradong malalagtad ang kamalian. Kunting hakbang na lang, sabatista ka na. Okay na? Sige po. Isa pong muling pagbati ang nais naming iparating sa lahat ng aming mga suking taga-subaybay sa programang Kapitulo Bersikulo. Muli po kami nagbabalik para po sa ating second episode ng ating programa po sa oras na ito. Maraming salamat muli sa mga kapatid na tumutok sa atin sa ating programang Kapitulo Bersikulo sa mga oras na ito. Ito po inyong kaibigan muli sa Himpapawid at inyong kapatid sa pananampalataya kay Kristo, Brother Jerry Sevilla, bumabati po sa inyong lahat. Maayong gabi kaninyong tanan mga igsuon namo ug mga higala diha sa Mindanao ug sa Kabisayaan. At syempre po magandang gabi sa lahat ng ating mga manonood sa buong kapuluan ng bansang Pilipinas, sa mga Tagalog. Magandang gabi po sa inyo. At syempre po sa lahat ng aming mga suking tagapanood ng programang ito sa iba't ibang mga bansa. Sana po ay maging pagpapala muli ang ating pong pagdiniig sa Himpapawid sa pamamagitan po ng ating programang Kapitulo Bersikulo. Nasasagot po sa inyong mga tanong. Pwede na po kayong magtanong ng live doon sa mga nagtatanong. Ano po? Meron tayong suking taga-subaybay dyan na lagi pong tumatawag sa atin at gustong magtanong ng live. Tumawag po kayo ng hindi yung last minute. Ano po? Yung linya po ng telepono bukas sa inyo para po kayo tumawag. Pwede ho kayong magbigay ng inyong mga katanungan. Pero huwag ho kayong tatawag na kung kailan pa uwi, patapos na ho ang programa dahil hindi na po namin kayo ma-entertain. Ngayon po, na ngayon pa lamang nag-uumpisa pa lang, pwede na po kayong tumawag. Yun nga lang, pag tumawag kayo, wala na po kayong, walang discussion. Ano? Tanong lang, and direct to the point para hindi naman din humaba yung ating pong oras sa mga nagtatanong. Ano po? Ngayon po, idadako tayo sa ating gagawing sagot sa mga tanong at syempre, pakikilala ko po muli sa inyo, ang kilala naman na ninyo na ating bunso sa programang Kapitulo Bersikulo, ang nag-iisang Mr. Bernardo Carpio, ng aming programang Kapitulo Bersikulo, ang pastor sa ating grupo, Pastor Diomel Arsenal. Maayong gabi, Pastor. Mayang gabi, kanimo kapatid na Jerry. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay na walang sawang subaybay at tumutok sa ating programa. No? Sa mga oras na ito. Sa mapagpalang oras po ng panonood ang aking pinapabot sa inyo. Samahan po ninyo kami sa isang oras ng pagsagot ng mga katanungan at sama-sama tayong makinabang sa mga salita ng ating Panginoon. Okay, at ngayon po ay hindi pa rin po natin makakasama ang kapatid na Benny sapagkat katulad ng aking sinabi kanina sa ating unang episode, siya po ay undergo ng medication or medical check-up. Kaya sana po ay wag ninyong ma-miss ang kapatid na Benny. Bukas po ay makakasama natin siya sa ating pong programa, lalo na bukas ay araw ng Sabat. Nagalakan po nating sumamba sa Panginoon. At sana po ay paintulutan na tayo na magkaroon ng public gathering. Pero sa tingin ko, mukhang mahirapan pang mangyari tayong ganun, ano? Sapagkat, Friday. Sabat na yun eh. Sabat na yung ating gabi na programa. Nagulat yung aking team, makalalay Sabat na. Friday ng gabi, Sabat na. Sa Friday ng gabi po kasi, so binabati natin lahat ng taga-subaybay na yan. Siyempre, pag Friday ng gabi na, Sabat na yun. Kaya nababanggit ko po, parang saglit lang, ano, Pastor Jomel, ay Sabado na naman. Yes. Kaya, sa amin po mga manonood, abangan po ninyo bukas ang isang napakagandang programa na ito po ay interview natin sa isa pong kapatid natin na nanggaling po sa Pentecostal Port Watch, na dati po ay, nung nasa Port Watch siya, ay malapit na rin, o nag-aral ng pagka-ministro sa Port Watch, pero nanonood ng ating programa, naging Seventh-day Adventist at ngayon po ay nariyan sa ating AUP. Nag-aaral na ng pagkapastor ng Seventh-day Adventist. Abangan po rin ngayon bukas mga kapatid. At syempre po ay atin pong sasagutin ngayon, Pastor Jomel, ang marami pong mga tanong na atin pong nare-receive o natanggap mula sa ating mga kapatid sa iba't iba pong mga lugar sa buong mundo. At doon sa mga kapatid natin na
may mga katanungan, pwede na ho kayong magbigay ng inyong tanong diyan para naman masasagot din natin. Pagsasamahin natin yung luma at saka yung bago. Ibig sabihin po ng luma, yung pong mga naiiwan na hindi pa namin nasasagot nito pong mga nakaraan nating video na kapitulo, bersikulo. Ngunit bago po tayo dumako, nais kong hilingan ang inyo pong ako naman ang mananalangin, Pastor Jomel, bago po ikaw na ngayon sa huli. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon namin Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa mga sandaling ito ay muli po naming ipinagpapasalamat sa iyo ang isang napakagandang pagkakataon na muli kaming makapag-aral ng inyong mga salita. Nais naming bigyan kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng inyong Espiritu Santo upang lubos naming maunawaan ang mga kapitulo at bersikulo ng Biblia na siya pong aming paghahanguan ng mga sagot sa mga tanong ng aming pong mga manonood. Ituro po ninyo sa amin ni Pastor Jomel ang mga tamang talata na magiging tumpak na kasagutan sa mga tanong ng aming mga tagapag-suri, mga manonood. Kung magkaganon sila po ay makarating sa isang ganap na pagkakakilala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas, at lalo namang ang aming mga kapatid sa pananampalataya ay mas higit silang tumitibay at napapatatag sa pananampalataya sa iyo, sapagkat nakikita namin na ang aming iglesia na kinabibilangan ay nagtataglay ng mga katotohanang hindi mawawala at hindi maiaalis sa mga huling kapanahonang ito. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming panalangin, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Binabati ko po, utang kong batiin. Nakikita ko kanina, Pastor Jomel, ang aking ninong Judy Tulba. Ayan, nagulat marahil siya. Ninong Jude Tulba, binabati ko po kayo, kasama po ng ang inyong may bahay, si Ninang Becky. Diyan po yan sa BF Home sa Paranaque. Binabati ko po Ninang Becky, kumusta po kayo? At saka si Ninong Judy. Thank you po. Nakikita ko lagi, siya yung kauna-unahang nag-pop up sa akin na naka-online na talagang nag-aabang talaga ng ating programa. Salamat po Ninong Judy at sa lahat ng aming mga naka-online na mga kapatid. Thank you so much sa inyo pong palagi ang pagsusuporta sa ating programa at sa inyong pagtitiwala sa aming maliit na kakayahan. Uli po kami nakikiusap na kung maaari, i-share po ninyo ang ating mga video sa inyo po mga kaibigan para maabot natin yung mga manunood na mga kaibigan ninyo. Meron na po tayong 20 na mga mababautismuhan pagkatapos ng lockdown. 20 po yan at ongoing pa rin yung Bible study natin at meron nang sumagot ng kanilang mga Biblia, Pastor Jomel. Ako, yung mga magpapaktais ay libre po yung Bible, ibibigay namin sa inyo at iba pang mga souvenir from kapitulo, bersikulo. Kaya sa ating po mga kapatid na nagpatumpik-tumpik pa sa baptism, pero alam namin na kinikilos ng Panginoon, it is about time for you to decide bago mahuli ang lahat. Hindi natin alam po anong mangyayari after ng pandemic coronavirus, but we are sure na kung tayo nasa panig ng Panginoon, hindi tayo mawawala sa katiyakan na tayo ay may kaligtasan. Ano po? Ngayon po, idadako na tayo sa ating pong tanong na sasagutin, Pastor Jomel, para naman pakonsuelo sa mga kapatid nating nanood ngayon. Unahin natin yung bago. Pastor Jomel, mga bago muna tayo. Mula kay Jong Enriquez, di po ba Team KB si Kristo nakipagkatwiranan din po sa sinagoga? Di po ba dialogue din po yun? Hindi naman masyado na natin sagutin to, Pastor Jomel. Tama. Di ba, Pastor? Yun na yung binasa ni Pastor Jomel. Dialogue naman talaga yun. Tama po kayo. Yung binanggit nga namin kanina, si Kristo at saka si Satanas, meron silang usapan Dialogue. Kaya tama po kayo, kapatid na Jong, doon sa inyong katanungan. No, hindi ko na pinasagot si Pastor kasi maikli lang Pastor Jomel, ano? Ito yung bibigyan ko kay Pastor Jomel. Sa bayon lang naman yun Oo. Yung sa kanya, for confirmation. Oo. Opo. Pero ito ay tanong ng iyong kumpare. Ikaw pa rin yan. Laktawan ko muna para hindi ako puro. Punta Sige. Ako na tayo rito kay ito yung ipinangako. Muntik na magtampo yun Ganun ba? Muntik na magtampo yan. Oo, kasi sabi niya, marami na akong nasid yan. Hindi ko pa narinig yung sagot Ano tayo, hindi ko alam kung niya. Pero sasagutin natin po ito. Ako ang sasagot kasi ang kumpare mo ay para at least ibang tao. Ano po? Mula po kay Jachong, ito po yung binanggit ko pa sa Jomel kagabi na nakaligtaan nating sagutin. Nangako ko sa kanya nung kagabi na ating sagutin. Kaya lamang naparami tayo ng mga tanong na hindi ko naalala yung aking pinangako sa kanya. Ito po ay galing kay Jachong
Ang sabi po niya rito ay, ito po ang tanong niya, good day po. Pwede po ba ninyong gawa ng paliwanag ang Sunday Palm o Linggo ng Palaspas? Sapagkat ito po daw ang tamang araw ng pagsamba ayon sa mga Katoliko. Sapagkat Linggo daw po pumasok si Jesus sa Jerusalem at sinamba daw po siya. Pastor Jomel, Linggo ng Palaspas. Kaya yan ang katuwiran ng mga Katoliko. Pastor Jomel? Salamat po, kapatid na Chong ba? Chong. Chong. Yan. Thank you, Nev. Thank you for your very nice question. Makita natin na yung Linggo ng Palaspas ay hindi kailanman binanggit ng Biblia, kapatid na Jerry. Ganun, imbit Yung salitang yung salitang Sunday pa lang o Linggo, hindi yan lumabas sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Paano yan ang nagiging araw ng pangilin o pagsamba? Ang maliwanag, pwede tayong sumamba sa Panginoon araw-araw. Ito yung maliwanag. Pero yung mangilin ka ng isang araw na inutos ng Panginoon, isang araw lang yon, and that is 7th day, yung Saturday, Sabbath. Ngayon, kung titingnan natin, ano yung basis nila na yung Linggong Palaspas ang siyang araw ng pagsamba, no? Day of worship. Wala silang basis. Bakit? Una, yung linggo hindi lumabas sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi inutos ng Panginoong Jesucristo. Hindi rin inutos ng mga apostol. Ang totoo niyan, dito sa kanilang pasyong mahal, hindi pa rin linggo ang nakalagay. Meron akong pasyong mahal dito. Ito. Yeah, basahin mo, Pastor, dyan sa 5. Yeah. Dito sa page 5, tingnan natin kung linggo ba talaga ang araw na pangilin na ipapasunod sa atin. Pakinggan ninyo, hindi ko ito kakantahin. Babasahin ko lang dahil hindi ako marunong ng tono nito. Simulan ko dito sa Genesis. Ang sabi ganito. At sa Genesis na libro, nalalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo, nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Kailan na niya nagsimula yung paglikha ng mundo? Kaarawan ng Domingo. Tinituot siniyasat ng Santa Iglesiang Bilag, ang sa Genesis na sulat, ani ay pawang tapat at Diyos ang nagpahayag. 6 na araw ay bago niyari itong mundo, 10 na gawin ng tao. Nagtahan sa 7. Itong Diyos na totoo. Next paragraph. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Kung mayroon kayo nitong pasyong mahal, sa page 5, ang nakalagay, ito'y pasunod sa atin. Hindi sinabi sa kanilang pasyong mahal, ito'y pasunod sa mga Hudyo. Ang nagsulat nito, Katoliko, ito'y inimprenta sa Catholic Press, printing press. Ang sabi dito, ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya ipinagbili na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Kaya, yung kanilang argumento na itong Linggong Palaspas, Christ never mentioned the word Sunday. Bakit? Kailanman hindi yan inutos ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, tamang-tama sa kanila yung talata, kapatid na Jerry, na pinalitan ng utos ng Diyos, iniwan at nagsisunod sa mga utos ng tao. Dahil alam natin na ang linggo ay utos ng tao. At marami tayong mga basis niyan. Basahin natin ang Marcos 7, versikulo 7 hanggang 9. Di po. Di mo kita, Pastor? Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Yun. So, nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salitsaling sabi ng mga tao. Sa 9. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mga ganap ninyo ang inyong mga salitsaling sabi. Hindi pala utos ng Diyos yung linggo ng palaspas. No? Christ never mentioned the word Sunday sa banal na kasulatan. Mula nung siya pinanganak hanggang sa siya umakyat sa langit, hindi kailanman siya nagbanggit ng salitang linggo ng palaspas, kapatid na Jachong. Kaya yung kanilang aral, more on tradition, kapatid na Jerry, and not biblical at hindi inutos ng ating Panginoon Jesucristo. Mga apostol din, walang inutos na linggo na ang pangilin at pagsamba. Bakit? Sapagkat
Sabado rin o tuwing Sabat din ay nangilin sila, nangaral sila sa mga sinagoga. Bigyan natin ng example, sila Apostol Pablo, sila Bernabe, di ba? Sila Lucas. Makita natin na wala sinuman sa banal na kasulatan ng mga Kristiyano na tunay na nangilin na yung linggo ng palaspas, kapatid na Jerry. Okay, maraming salamat Pastor Jomel at kung inyo pong ito habang binabasa mo, meron din ako rito Pope's Diary. Ayan, Pastor Jomel. Oh, maganda yan Pope's Diary. At dito po ay nandito po yung mga origin ng mga paniniwala ng Katoliko na meron ako rito. Meron po akong original, Pope's Diary. Babasahin ko po, who instituted Sunday is the Lord of the day, the day of the Lord. Dito po sa pahina 124 ng Pope's Diary. Sabi po rito, who instituted Sunday is the day of the Lord. O yung Sabat, yung kapalit na alam naman natin, binabasa natin yung page 50 ng Convert's Catechism, Pastor Jomel, na it was the Catholic Church who transferred from solemnity from Saturday to Sunday, di ba? Aminado dyan ang mga Katoliko. Sa makatuwid, hindi talaga na originated from the Bible na galing doon sa linggo ng palaspas yung pangingili ng araw ng linggo. Kundi yan mismo ay imbento lang ng simbahang Katoliko. Ngayon, ang tanong, sinong nag-imbento at kailan inimbento? Ito po, babasahin ko. Sunday, as the day of the Lord, was instituted by Pope Saint Sylvester I noong 314 to 335. It was possible thanks to the Edict of Milan of Emperor Constantine who granted freedom of worship to the Christians. Ayun. Yung palang gumawa na gawin pong kapalit ng Sabat yung pong Sunday ay si Pope Sylvester I. Pero sa totoo lang, Bishop ng Rome yan Oo. Rome yan. Ano po, kung babalikan mo pa pabalik pa, maliban dyan sa 13 AD na yan, kung babalikan mo pa, mula pa noong panahon ni Constantino, di ba, Pastor Jomel, nandiyan na po yung tinatawag po nating, lalo na noong 321 AD, na yan po ay kanyang inimplementa bilang Dies Solis, yung Day of the Sun, di ba? Na yung Sunday ay gawin pong araw ng pagsamba ng mga Kristiyano. Ayan, mismo po dito ang kanilang mga pahayag. Kaya wala sa Biblia po yon, kapatid. Imbento po ng Katoliko yan. Namana naman ng mga Protestanteng naniniwala na ang linggo ay Sabat. Di ba, Pastor Jomel? Kaya pag may mga pastor kayo nagsasabi, ang linggo ay Sabat, yan po. Inopya nila sa Katoliko, kaya wala kang mababasa sa Biblia na yung Sunday ay Sabat. Wala. Meron pa nga tayo laging sinasabi dyan, kung meron kayong mababasa na yung linggo o araw ng linggo ay kapalit ng Sabat o ang linggo ay siyang tinuring ng Biblia na Sabat, magbibigay ang ating pamunuan ng General Conference ng $1,000,000. Yan. Hamon lagi yan ang ating pong pamunuan. Wala po. Hanggang ngayon, wala. Kasi nga, kahit saan mo basahin sa Biblia, kahit isama mo pa ang cover ng Biblia, wala kang mababasa na yung araw ng linggo ay siyang Sabat na iniutos ng Panginoon sa Biblia. Di ba, Pastor Jomel? Wala. Pinatunayan yan, kapatid na Jerry. Opo, wala talaga. Pinatunayan yan ni James Cardinal Gibbons sa The Faith of Our Fathers, page 89. Ang sabi niya, you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Walaan niya. Ang sabi pa niya, the scriptures enforce the religious observance of Saturday. Yung Biblia niya, nag-enforce, inutos. Si Cardinal Gibbons yun ang nagsabi. Anong sabi ng Catholic Record, September 17, 1893? Ang sabi niya, Sunday is founded not on scripture, but on tradition. And it is distinctly a Catholic institution. Kaya pala kahit na anong walang mababasa, no, Pastor Jomel? Tama. Opo, oo. Mababasa. Wala. Kaya po, ang isa tuloy dyan na isang mangangaral, dahil wala siya talagang mababasa na yung linggo ay Sabat, inaraw-araw na niya ang Sabat. Tama, oo. Talaga naman. Masikaran lang ang Sabado. Di bali na magkaloko-loko sa argumento. Basta lang, huwag lang siya maging Sabadista. Di nagkaligaw-ligaw ang doktrina. Wala ka talagang mababasa sa Biblia. Kahit isaba mo pa yung cover to cover ng Biblia, wala ka talagang mababasa. Sabado talaga.
ang Sabat? Mula kay paring Danilo Lucino mo, Pastor Jomel, nasabi mo, kumpare mo, so ako nasasagot na rin. Sino po ang founder ng Catholic Church? Kasi ang sabi ng mga Katoliko, ang Catholic Church ang itayo ni Kristo. Ang founder po, unang-una ng Catholic Church ay ang Imperyo ng Roma. Di ba, Pastor Jomel? Kaya nga yan ang tinatawag Church of Rome. Kaya nga ang tawag sa kanila ay Roman Catholic Church. Roman Catholic Church. It was the church that was established by the Roman Empire. O hindi naman tinawag silang American Catholic Church, di ba? Naisip niyo po yung mga kapatid. Wala kang makikitang Filipino Catholic Church. Wala kang makikitang ano pa ba? Japanese Catholic Church. Bakit tinawag na Roman Catholic Church? Because that is the church that was built or established by the Roman Empire. So, sinong nagtatag niyan? Hindi si Kristo, kundi ang imperyo ng Roma. At yung pong mga nangangasiwa dyan ay binigyan ng kapahintulutan ng emperador ng Roma, lalo na po yung na-convert si Clovis, Pastor Jomel, na siyang nakasulat sa aklat ng Daniel na 508 AD, isang kauna-unahan pong hari ng mga Franks na si Clovis. Diba, sa dati ang relihiyon po, ang nangangasiwa sa relihiyong established ng Roman Empire ay ang tawag sa kanilang mga bishop. Doon po nagkaroon ng lakas ng kapangyarihan ang simbahang Katoliko nung ma-convert sa Catholicism si Clovis na dati pong barbarian or barbaric king. So, ipinagtanggol ni Clovis ang relihiyong Catholics. Kaya nabigyan sila ng kapangyarihan. Sa Constantinople, ang Papa na bakasiwaan ang Roman Catholic Church. Kaya doon sila, nung namayagpag sa kapangyarihan noong 538 AD, ang simbahang Katoliko, nagpatuloy ang persecution hanggang 1798, eksakto sa propesya na 1,260 years in prophecy sa Daniel at saka sa the Book of Revelation. Kaya hindi po established ni Kristo ang Roman Catholic Church. Di ba, Pastor, ang lagi mo nga sinasabi, si Kristo nga at ang mga apostol hindi nakarating ng Roma eh. Di ba? Pastor Jomel? Hindi nakarating si Kristo, hindi nakarating si Kristo sa Roma. Hindi, At nung sinabi niyang, I will build my church, no, he was in Jerusalem, He was in not in Jerusalem. Rome. Not in Rome. At yung sinasabi niyang, I build up my church, hindi niya sinabing, I build up my Roman Catholic Church. Hindi. Eh kasi sa totoo lamang, Saka mahaba kapatid kasi na Jerry Roman Catholic Apostolic Church, di ba? Opo. Hindi binanggit yan. Meron silang isinalin ng Bible, kapatid na Jerry. Sila nagsalin. Nilagay doon sa Mateo 16:18. may salin sila. Pangahas yun. Oo. Pangahas yun. Meron silang salin. Oo. Wala naman sa original manuscript yun sa Greek eh. So, hindi po yun mababasa. Opo. At hindi talaga makikita sa Biblia na original yung... Bagamat may katulos, di ba? May katalos, Pastor Jomel, na salin sa Latin. Ibig sabihin, pambuong sanlibutan. Pero hindi naman Catholic Church yon o Roman Catholic Church. Dahil yung salitang pambuong sanlibutan, mababasa mo ng marami sa Biblia. Pero hindi siya Roman Catholic Church. Kaya sinasabi po nila na establish o itinayo... At hindi Sunday Keeper. Oo naman. Hindi Sunday Keeper yun. Hindi rin sumasamba sa rebulto yun eh. Di ba, Pastor Jomel? Oo. yung iglesia... Si Pablo nga eh. Oo, si Pablo sa Berea, inano niya, tinuwid niya yung mga sumasamba sa rebulto. Oo. O, edi magkaiba na. Kasi si Kristo hindi mananamba sa rebulto. Yung Katoliko, mananamba sa rebulto. Yung mga apostol, hindi mananamba sa rebulto. Ang mga Katoliko, mananamba sa rebulto. Kaya napakalayo na sabihin na ang Roman Catholic Church ay founded by Christ. Hindi po. Pero may karapatan silang i-claim. Lahat naman ng relihiyon pwedeng mag-claim eh. Di ba? Na si Kristo ang nagtayo ng kanilang iglesia. Pero yung patunayan mo, that's another story. And you cannot prove it from the Bible. Napo, yun po ang ating masasabi po dyan. Ngayon po ay punta tayo doon sa sumunod na tanong, Pastor Jomel. Mula kay... Ay, baka may dagdag ka, Pastor, kay kumpare mo. Sige. Okay na yun. Okay.
Pare, pag sinabi ko kumpare po, kasi po ang tawag ni Pastor Jomel dyan ay, yun po yung biyanan ni Pastor Jomel. Kaya ako po ang sumagot. Di para lang silang nag-uusap na dalawa, kaya ako na po ang sumagot. Mula po kay Ledging Usayan, hello po, ano po ang pagkakaiba ng higher standard sa lower standard na SDA po? Convert lang po ako sa SDA po. I'm proud SDA po. Wow, praise the Lord. Thank you so much kapatid. Pastor, ano daw yung pagkakaiba ng higher standard sa lower standard ng SDA? Sabi kasi niya, ito'y tumutukoy sa mga Adventist na members eh. Kasi ang sabi niya, higher standard at lower standard na SDA. Sa atin, wala naman tayong higher standard. Pag sinabi bang pastor ka, high standard ka na Adventist, hindi. Lahat tayo pantay-pantay sa Panginoon. Yes. No? Walang mataas sa atin, walang mababa. Lahat tayo, ang tingin ng Panginoon sa atin, pantay-pantay. Kaya lang, merong pong mas malalim ang pananampalataya, merong mas mababaw, kapatid na Jerry. Oo. Bakit? Kasi merong mga Adventist na pakingkoy-kingkoy lang din, mga kapatid natin yung iba, meron naman talagang napaka-spiritual na tao. Oo. Di ba? Ano ba yung mga pakingkoy-kingkoy? Yung mga kapatid na pagpupunta sa church ay nasa likod lang, tapos naka-sunglass, bago mag-closing, nakabitbit na ng bag, pakingkoy-kingkoy ba? Oo. Yung mga kukuramihan dyan, kung sino pa yung late sa simbahan, yung paunang na umuwi. Kaya yun. So, pagdating po, at saka yung naka-mission sa faith ng tao, ang ating Panginoon. Kaya, ang sabi lang ni Apostol Pablo, magsikap tayo, laging saliksikin ng ating sarili. Wala hong high standard o lower standard pagdating sa pananampalataya. Merong mahina, merong malakas. Pero pag may Kristo tayo, yun ang napakagandang, kumbaga, may pagmamalaki natin sa ating buhay. May Kristo tayo. Kaya tama yung binanggit mo, kapatid. Proud na SDA ka. Pag proud ka, ipakita mo, ipagmalaki mo na may Kristo ka sa buhay mo. Amen. Siguro baka na-misinterpret niya lang yung baka kasi bago pa na Adventist, yung mga binabanggit nating high standard, yung standard ng Adventist, siguro pagdating sa pamantayan noong tinatawag nating kaayusan. Ano po? Pero, oo. usapan natin, ikapit natin sa miyembro, wala, pare-parehas tayo, pantay-pantay. Sabi nga nung kaibigan kong congressman na kapatid natin sa church dito mo lang makikita sa ating church ang galing ng Panginoon. Pagdating ng araw ng Sabat, walang congressman, walang mayor, walang nagtitinda ng mani, walang nagtitinda ng kung ano-ano. Pagdating sa simbahan, we are all equal. Pagdating sa simbahan natin, Pastor Jomel, makikita natin, yung mga kapatid, ang gaganda ng bihis. Pero puntahan mo sa bahay, ang buhay nila, nagtitinda lang pala ng gulay, nagtitinda ng isda. Pero pagdating ng araw ng Sabado, tinalo pa yung bihis ng mga kapatid nating kongresista. Bakit? Sapagkat pagdating po ng araw ng pagsamba, ang ating damit espesyal at ang ating turingan sa isa't isa, iparehas tayong espesyal sa paningin ng Diyos. Pantay na pantay. Kaya walang higher, walang lower na Adventist. Marahil yung tinatanong niyo ay higher standard ng Adventist. Totoo na mataas ang standard ng Adventist lalo na pagdating sa music, pagdating sa worship. Sabihin na natin pagdating sa ating paglilingkod sa Kanya, gusto ng Panginoon higher, di ba? Pastor Jomel, actually, hindi nga lang higher, highest. Highest Gusto ng Panginoon pag highest tayo form of worship. worship. Pag sumamba tayo, sincere yung ating mga awit, dapat mataas ang ating kalidad. Yung ating mga programa, dapat mataas ang kalidad. Kasi si Christ, ang Diyos ang ating sinasamba Yan yung highest. Hindi tayo gumagawa ng mga programa na nagbababa ng moral o standard ng ating pananampalataya. Ayun. Pero kung i-apply mo yung higher and lower sa tao, sa Adventist, walang ganon. Pero pagdating sa standard ng pagsamba, Iglesia, oo. Mga prinsipyo ng Biblia, oo. Standard ng prinsipyo ng pangangasiwa sa iglesia, yan, mataas ang standard yan. Pagdating pa sa tinatawag nating pag-aaral ng Biblia, mataas ang standard ng Adventist. Ano pa ba yung mataas na standard, Pastor? Pagdating sa pangangasiwa ng iglesia, mataas ang standard ng Adventist. Kasi para sa Panginoon yan, lahat mataas ang pamantayan. Ano po? Yun po ang ating sagot. Next question, Pastor Jomel. Mula po ito kay Emilio Ferreira Navaja. Brad, tanong ko lang po, sana kung ang original na punong ulibo ay walang doctrine ng Trinity,
bakit tayo ngayon ay may Trinity doctrine na? Oh, di ba sinanib lang tayo at kung ano ang doctrine na puno, di ba dapat dapat din ang maging doctrine natin. Yan ang pagkakamali diyan, kapatid. Pastor Jomel, sige nga po. Wala daw Bigyan ko lang, Sige po. gusto ko lang linawin, Hmm? yung original na puno ng olibo, ang paniniwala nila sa Diyos, iisang tunay na Diyos. Mm-mm. Yung sumanib ng punong olibo, sumisimbolo yun sa atin, kapatid na Jerry, iisang Diyos din ang ating pinaniwalaan. Magkakontra ba? Hindi makakontra. Ay, hindi. Isang Diyos. Bakit we use the term Trinity to specify na yung isang Diyos na tunay ay meron tatlong persona na nagkakaisa? At yun, di ba ang paniniwala ng punong olibo, Pastor Jomel? Pag sinabing punong olibo, yung mga Hudyo, yung mga Israelita, di ba? Correct. Yung bang paniniwala ng punong olibo ng mga Israelita ay naniniwala na sila sa more than 2 persons ng Godhead? Ay, ginamit nila yung salitang Elohim. That's good. That's correct. Opo. Anong ibig sabihin nun? Pag Pastor ginamit Jomel? nila yung salitang Elohim, naniniwala sila na yung tunay na Diyos, hindi lang isang persona. Ulitin mo nga sa Hebrew, Pastor, yon. Kabisado mo yun. Yung 6.4 ng aklat ng Deuteronomio, yung Shema. Paano nga? Opo. Yung Shema ng Israel, ang nakalagay sa Deuteronomio 6:4 ay Shema Yisrael, Yahweh Eloheno, Yahweh Echad. Ayun. At yun ang pinaniniwalaan natin, no? Mhm. Na Diyos ng mga Israel, yun yung Diyos natin. Kasi nung tinanong ni Moises, sino ka? Sabi niya, ako yung Diyos ng iyong mga ninunong, si Abraham, si Isaac at si Jacob. Yun din ang tinatanggap natin. Kaya lang we use the term Trinity para mas maliwanag na yung tunay na Diyos natin pinaglilingkuran ay tatlong persona na nagkakaisa. No? Yun po ang mahalaga makita natin. Pero wala pong pagkakontra yun, kapatid na nagtanong. No? Okay, yun ang tawag nga po natin diyan, Pastor Jomel, ay term of convenience. Ibig sabihin, Yan, tama. termino na ikapit natin sa paniniwala din ng mga Hudyo sa Diyos na Elohim, yung Shema ng mga Hudyo na memorize ni Pastor at nababasa sa Hebrew Bible na sa 1:4 ng aklat ng Hebrew ng Deuteronomio, na ang salin ng Diyos doon ay Elohim, di ba Pastor Jomel? Elohim, Echad. Opo, yung Eloheno, galing yun sa Elohim na plural. Yes. Na more than one person, at least 3. Pero bakit Echad ang ginamit? Yung kasi salitang Echad, ang kahulugan nun ay united. No? Teka, maganda yung punto mo. One. Oo. No? Iba yung Trinity. Composite one. Ibig sabihin, yan, nagkakaisa. Kaya pag isalin mo siya ng literal, pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos ay nagkakaisang Panginoon. Yun. Okay? Kaya nga, at yung salitang Elohim, hindi lang yung nag-appear sa Deuteronomy 6:4. Even in the Genesis 1, in the very first verse in the Bible, nakalagay din yan sa Genesis 1:1. Bereshit bara Elohim, bit ha-shamayim bit ha-erech. Nandun din, yung creator ng langit at lupa, Elohim din, kapatid na Jerry. Refers to 3 persons. Pero mo, The Godhead. tingnan mo po, kapatid, gamitin lang natin ng kaunting analysis, kapatid. Yung binanggit sa Shema ng mga Hudyo at yung binasa ni Pastor sa Genesis 1 yan, yung Bereshit, ano ba yung tawag, Pastor? Mas kabisado mo yun Elohim, ang salin sa Genesis 1:1. Yung Genesis 1:1, yung sinabi mo kanina. Bereshit bara, no? Sa simula, nilikha ng Diyos. Bereshit bara Elohim, bit ha-shamayim bit ha-erech. Opo. So, yung Bereshit bara Elohim. Yung Elohim, more than one. Tapos sa 6:4 yung ginamit, yung Elohim na ginamit sa Genesis sa Deuteronomy 6:4, na Elohim more than one, plural, ginamitan ng Echad. Yung salitang Echad, compound unity, compound. Doon kinuha yung tri-unity. Dahil yung Elohim, 3 sa 6:4 ng Deuteronomio. 3 ang Elohim, 3 persona. Echad, nagkakaisa. 3 nagkakaisa. In essence, andun ang salitang Trinity sa 6:4 ng aklat ng Deuteronomio. Dahil yung salitang Trinity, 2 salitang pinanggalingan, tri and unity.
Try sapagkat Elohim. Di ba, Pastor Jomel? Yes. Unity sapagkat ikad. Sakto. Yung 6:4, andun yung salitang Trinity. Andun yung concept ng Trinity, hindi yung word by word na Trinity. Yung konsepto, yung tawag natin ay term of convenient. Hindi mo maipaliwanag anong tawag mo dun sa tatlo na nagkakaisa sa isang madaling pananalita. O sige nga, kung anong kayo, halimbawa po kayo magbigay ng anong sa tingin yung itawag sa tatlong nagkaisa. Kami, Na appropriate na itawag sa tatlo na nagkakaisa. tatlo na nagkakaisa. Oo. Yun talaga ang meaning, ang Panginoon natin, nagkakaisang Panginoon. Anong tawag doon? Anong appropriate term? Kaya ang sabi namin, term of convenient. Term of appropriate term sa nagkakaisang tatlo. Trinity. Ay, anong problema nitong mga anti-Trinitarian? Anong gusto niyong itawag? Hindi rin naman nila malalaman. Oh, naku naman. Ano po? Paghilom na lang. Kapatid na Jerry, may nag-react sa ating sagot, no? Si Jerry Ramos. Ano po sabi? Sabi niya, ang tanong ko po ay bakit sa Greek word kayo nakabase? Hindi po dapat sa Hebrew language ang gamit niyo sapagkat si Yeshua ay Hudyo. May binanggit ba tayong Greek word, kapatid na Jerry? Hindi ba Hebrew yung ginamit natin? Ako sariwa, kahit ako'y malilimutin, wala akong nabanggit na Greek doon sa 6:4 ng aklat ng Deuteronomio. Tungkol Ako ba ba, yan? kapatid na Jerry, may binanggit ba ako na Greek, kapatid na Jerry? Wala. Yung mga Wala. yung mga Hebrew Ano po? Baka po Diba, nagkamali lang. yung Genesis 4, sa 4 sa Old Testament, ginamit natin Hebrew. Genesis 1:1, ginamit natin Hebrew. We never used the Septuagint na pinaka-old na Greek translation sa Hebrew o sa Old Testament. Wala tayong ginamit na ganun. Opo. Pero ito sigurong Yeshua na si kapatid na Ramos, narinig na niya lang siguro sa nagtuturo sa kanya, akala niya Greek, pero Hebrew yung ating ginamit, hindi yung Greek. Opo, pasensya na po. Konting analyze lang po sa sinasabi namin. Pakinggan yung mabuti bago po kayo bumira. Bumanat o kaya ay magbigay ng inyong komentaryo. Kasi po, kahit saan mo pakinggan, wala kaming binanggit na Greek. Hebrew yun binasa ni Pastor Jomel, Hebrew. Opo, wala kaming sinabing Greek. Opo. Yun po, medyo delikado po yung ganun, kapatid. Payong kaibigan, payong kapwa naniniwala sa Biblia, hinay-hinay lang. Opo, baka po tayo magkakamali. Opo. Okay, so next question tayo. Mula po kay mahaba ito, Pastor Jomel. Mula kay John Riveri Jacinto, kagabi ito yata. Brother Jerry, pahabol sana sa topic tungkol sa Sabat. Sa talata po bang ito ay may sinasabi ba na si Jesus ay nangilin ng Sabat kasi nakalagay anak ng tao na nangilin? Ganito ang sabi ng Panginoon, kayo mag-ingat ng kahatulan at magsigawa ng katwiran sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit nang dumating o darating at ang aking katwiran ay mahahayag. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao ay nangahawak dito na nangingili ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. At huwag ding magsalita ang taga-ibang lupa na nalakip sa Panginoon na nagsasabi, tunay na ihiwalay ako ng Panginoon sa kanyang bayan at huwag ding magsasabi ang bating, narito ako'y punong kahoy na tuyo sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga bating na nangingili ng aking Sabat at pumipili ng mga bagay na nakalulugod sa akin at nag-iingat ng aking tipan. Sila'y bibigyan ko sa aking buhay, sa aking bahay at sa loob ng aking mga kuta ng alaala at pangalan na maigi kaysa sa mga anak na lalaki at babae. Aking bibigyan sila ng walang hanggang pangalan na hindi mapaparam, gayon din ang mga taga-ibang lupa na nakikilakip sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang maging Kanyang mga lingkod. Bawat nangingili ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng aking tipan. Mahaba yun, Isaiah 56:1 hanggang 6. Ang tanong ng ating kapatid, Pastor Jomel, ay pahabol doon. Ano daw tungkol sa talata daw na ito? Sabi niya dito, may sinabi ba dito na si Jesus ang nangili ng Sabat? Kasi nakalagay anak ng tao ang nanangilin. Pastor Jomel? Actually, ito ay
hindi tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat hindi pa ipinanganak siya noong time na yan, kapatid na Jerry. Sa Hindi pa panahon siya na yan, nag-prophesy pa. Opo, hindi pa siya anak ng tao. Nag-prophesy pa si Isaias niya, no? Nung isinulat niya yan. So, makita natin, kung i-apply natin yung pagiging anak ng tao sa ating Panginoong sa Kristo, pwede naman. I-application without the consideration, the context, kapatid na Jerry. Hmm. Sapagkat si Kristo naging anak ng tao sa New Testament. Pero, hindi lang ang talata na yung basihan. Yung 4:16, matibay na basihan yon. Sa act ng ating Panginoong sa Kristo ay He kept the Sabbath. No? Yung Lucas 1:16, matibay yun eh. Yung kasing anak ng tao dyan ay referring, no, to human being, yung mga anak ng tao. Pero kung hindi consider yung context, pwede mo rin i-apply sa ating Panginoong sa Kristo sapagkat siya anak ng tao without considering the context. Pero sa panahon na yan, hindi pa ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Tsaka tumutukoy yan sa mga sumunod na talata. Ang context niyan doon sa mga foreigners o mga dayuhan na mangingili ng araw ng Sabat, kapatid na Jerry. Ibig sabihin, yung mga hindi Hudyo. Sapagkat yung mga Hudyo, sa reason ng Biblia o sa sulat ng Biblia, obviously, they kept the Sabbath. Very strict. No? Nakita natin, very strict sila pagdating sa pangingili ng Sabat. At ang ating Panginoong Jesucristo, sumusunod at nangingili siya ng Sabat ayon sa kaugalian niya. Pakibasa yan, kapatid na Jerry, yung Tagalog mo dyan na pula. 4:16. Yung aking pula ang gusto mong basahin, ano? 4:16. Ganito po Mamaya, nakalagay. yung blue naman, pagkatapos ng pula, i-blue natin yung katabi. Sige, nilalabas lang natin sa debate ito eh. Pero sige lang, since ni-request ni Pastor Jomel, ito po ang ating mababasa. 4:16. At sabi rito, pumaroon siya sa Nazaret na nilakhan niya. At ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabado at tumayo upang bumasa. Sabado. Si Kristo, araw ng Sabado. Lahat ng Sabat dito, puro Sabado eh. Pastor Jomel, anong request mo? Yung blue. Ito naman. Opo, yung blue naman. Sa same verse lang. Same verse, 4:16 ng aklat ng Lucas. Ito po ang ating mababasa sa 4:16 ng Lucas. When he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read scriptures. Ayan. Mapa sa Tagalog, mapa sa English. Saturday, Sabado. As his customs, he went, no? As To usual. synagogue on Saturday. Maliwanag po yun. So, yung Isaiah 56, no, it is referring to the foreigners na mangingili ng Sabat. Ibig sabihin, yung mga hindi Hudyo. Sapagkat obviously, yung mga Hudyo nangingili ng Sabat. At ang ating Panginoong Jesucristo, as usual, ayon sa kanyang customary, ayon sa ugali niya, pumasok siya sa sinagoga araw ng Sabat. Sa The Living Bible nga, kapatid na Jerry, yung blue dyan, sa verse 31, every Saturday nakalagay eh. Every Saturday, Oh. yes. Every Saturday. Oo. Saka- 31 ang Luke. Opo. Yung isa sigurong kinuha ng kapatid na gusto niya patunayan na si Kristo yung ay nangili ng Sabat yan. Minsan yung mga layman natin, ano po, yung mga kapatid natin, Opo. yung respect do sa ating mga layman, kasi ang binasa nila ay anak ng tao diyan sa Isaiah 56, 2, lalo na sa 2. Di ba ginamit yung anak ng tao? Eh, di ba si Kristo anak ng tao din naman? Kaya minsan natatandaan ko nung ako ay bagong magle-layman pa lang. Basta mabasa ko lang, ipupukol ko na kaagad doon sa kadebate ko. Pero out of context pa rin. Kasi bilang Adventist, we are honest of interpreting the Bible. Hindi ko mo anak ng tao, laging kay Kristo bumabato. Di ba, Pastor Jomel? Kaya yung Isaiah 56, oo. hindi po yan tumutukoy sa personality o sa persona ni Kristo. Pero sakop din dyan si Kristo. Dahil yung ginamit kasing anak ng tao, it is a generic term. Nang ibig sabihin po ng anak ng tao, tumutukoy sa human being. Yan, anak ng tao. Kaya si Kristo, tinawag, anak din siya ng tao. Sapagkat siya nagkatawang tao, hindi ba, Pastor Jomel? Anak ng tao. Tinawag siyang anak ng tao. Kaya, nang kasama siya sa nangili ng Sabat. Pero, in honest interpretation, hindi lang yan tumutukoy specifically kay Kristo, yung anak ng tao dyan sa Isaiah 56. Sapagkat yung anak ng tao pertaining to a generic term ng salitang human being, anak ng tao. No po? Pero sakop dyan si Kristo sapagkat si Kristo nagkatawang tao kaya tinawag siyang anak ng tao. Kaya lang, pag ako yung nag-layman, sinasabi ko, si Kristo to. Isaiah 56:2 dahil anak ng tao, hindi po naman ganon. Kahit na pabor sa atin dapat yon. Kaya lamang, hindi tayo magiging honest sa ating explanation sa context ng Bible.
Di ba, Pastor Jomel? Ganun ang mga Adventist. Opo. Po. Okay, next question po tayo. Mula po ito kay bago itong ating mga sasagutin para at least matuwa yung mga kapatid natin. Ibani Hiraban. Ask ko lang po, may nagsabi po sa akin na ang baboy daw po nilinisan na ni Lord ang baboy sa bagong tipan po. Kaya pwede na daw kainin. Wala pong ganun, kapatid. Pero tanong natin kay Pastor Jomel. Sige po, Pastor Jomel. May Sino po nabasa ang ka ba? nagtanong, kapatid na Jerry? Ang kapatid na Ibani Hiraban. Meron daw nagsabi sa kanya na ang baboy daw nilinisan na ni Lord sa bagong tipan. Kaya pwede na daw kainin. Wala akong nabasang ganun eh. Ikaw ba, Pastor, meron? Wala din. Wala din, ano? So sa Wala. makatwid, yung Wala din narinig mo, ako nabasa. Oo, ang narinig mo, kapatid, hindi Nakahaka yun. nakahaka yun. Oo. Yung Oo. pong binabanggit nila Wala. marahil, Opo. pangitain ni Pedro, Pastor Jomel. No? Pero wala namang baboy doon eh. Di ba, Pastor Jomel? Wala. Wala. The Bible never mentions the word swine or pig na nilinis na. Wala. Ito'y challenge natin, no, sa mga hindi Adventist, kapatid na Jerry. Mula Genesis hanggang Revelation, magbigay sila ng kahit at least one verse na sinabi nilinis na ang baboy. Wala. At pwede nang kainin, wala. Wala. Ang tinatakbuhan, gawa, Jis. Pangitain ni Pedro yon na may kinalaman Sablay. sa sablay. Oo, kasi si Pedro... Diyan mo makita, kapatid na Jerry, diyan mo makita kung marunong ng mag-interpret ng Bible, kung marunong ng context, marunong ng, kung ito ba ay vision, kung ito ba ay literal, kung ito ba ay symbolical. Diyan mo makita kung marunong sa Bible. Oo. Doon pa lamang sa format ng pagkakagawa, hindi maintindihan yung pangitain at literal, ay sablay. Doon lamang sa formation ng, lalo na yung libro, may mga aklat ng Biblia na poetic, may historic, meron tinatawag tayong prophetic. Yan yung mga ganun, ano? So, you have to consider. Pagkatapos yung tinatakbuhan naman, Marcos 7, nilinis niya ang lahat ng pagkain. Tinapay pa lang pinag-uusapan doon, hindi naman baboy. So, kapatid na Ibani, wala ka mo sa Biblia yon, yung sinasabi lang baboy nilinis. Gawa lang po yan ng mga matatakaw sa baboy. Gusto nilang ipalinis kay Kristo yung hindi naman nilinis. Pero yung mga kapatid na Ibani, wala kang mababasa sa aklat ng Biblia na naparito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang linisin ang baboy at maging angkop sa panlasa natin. Wala kang mababasa gano'n. Ang John 3:16 never mentioned that Jesus Christ sent by God to cleanse the baboy. Napakahina namang klaseng biyaya ni Kristo ng Diyos yan. Pumarito lang ang anak ng Diyos mamatay sa kasalanan para linisin yung baboy, para maging akma sa panlasa natin. Anong klase yan? Naparito si Kristo, linisin ang kasalanan natin, hindi linisin ang baboy. Di ba, Pastor Jomel? Pero pumarito Tama. linis yung baboy. Saan ka mababasa dyan na nilinis ka mo ang baboy? O yan po, yung baboy noon at baboy Saka ngayon. Dinilinis ko. ang tanong, kapatid na Jerry, ang tanong, bakit nilikha pa ng Diyos ang baboy na marumi kung pagdating ni Kristo lilinisin na naman pala? Tama. Di dapat Diba? nilinis na noong ginawa pa niya. Di ba? Dapat nung nilikha ng Diyos, nilikha niya na malinis. Tama. Pero bakit hindi? Di ba? Mas marunong pa ba tayo sa Diyos? Ay, Oo. malaki pala isipan niyan. Nung pinagbawal ng Diyos ang baboy, sabi niya, hindi ngumunguya. Ngayon, ang baboy ba ngumunguya na ba ngayon? Hindi. Naalala ko yung humamon sa akin ng debate doon sa radyo, hagisan daw niya ng kangkong yung baboy, ngumuya daw yung sinasabing ngumuya, yung ngumunguya sa sikmura. Sabi doon ng Biblia, chew with its cud. Yun po, kagaya ng baka, ng ang kabalabaw, kambing. Yun yung pwede. At saka, yan po, yung ngumunguya, kahit na itali mo sa poste ng puno, pagkatapos ay walang kinakain, ngumangasab sapagkat merong imbakan sa kanyang tiyan, ngumunguya sa kanyang sikmura. Pero ang baboy, walang ganon. Ang baboy habhab, hindi ngumunguya sa kanyang sikmura. Yan.
Sina Parito, biro mo, naalala ko tuloy yung kadebate ko, ano? Ginamit ko na naman yung word na debate. Sabi niya, nilinis na ika. So sabi ko, aware ka ba na ang nilinis ay mga karumal-dumal? Opo, opo. Mga karumal-dumal na sa dagat, ang palatandaan ay malinis ay may kaliskis at palikpik. Opo. O sige nga, magdala ka sa akin dito ng pusit na may kaliskis. Tawa siya ng tawa. Niloloko mo naman ako, Brother Jerry, paano kung ikaw magdadala ng pusit na may kaliskis? Tama ka. Hanggang ang pusit walang kaliskis, hindi nilinis. Di ba? Yeah. Kasi ang pusit noon at pusit ngayon, walang pinagkaiba ang biological nature. Hindi, kapag nilinis yan, meron ng kaliskis yan. Pag ang baboy nilinis na, ngumunguya na yan, kagaya ng baka. Nakakita ka ba ng backboy na ngumunguya na gaya ng baka? Wala. Kasi nga, walang pinagkaiba yung baboy noon at baboy ngayon. Bawal pa rin. At hindi po ba rito si Kristo, mamatay sa krus ng Kalbaryo, matigis ang dugo para lang sa baboy. Napakapangit na termino. At napakapangit na katwiran na si Kristo ay naparito sa lupa para linisin ang baboy. Napakalayo sa katotohanan ng Biblia. Ano po? Babaw. Kaya kapatid, huwag kong paniwalaan yung sinabi nung nagsabi sa'yo. Wala sa Biblia yon. Gawa-gawa lang ngayon. Sumunod po na tanong na atin pong sasagutin, Pastor Jomel, ay mula kay Alexis Orquejo. Paano po natin malalaman kung suportado o pinatutuhanan po ng history ang Biblia na ito ay totoong salita ng Diyos? Gaya na nangyari po kay Herodes na kinain siya ng mga uod dahil inangkin niya ang karangalan na para sa Diyos. Sa gawa ng mga apostol, sa kayoong pagkabuhay na muli ni Kristo at pati yung mga himalang ginawa ni Kristo. Naitala din po ba ito sa kasaysayan na itinuturo ng mga school o sa Bible lang ito nakasulat at walang tala sa history? Pastor Jomel, wala yung ating historian, si Brother Benny. Okay. Ganito po, ako muna Of sasagot. course. Sige, Pastor Jomel. Sige po. Okay. Ganito po yun. May mga nakasulat sa Biblia na hindi po natala sa history. Po? Dahil ang history kasi, event ang ginawa lang nila. Halimbawa, hindi nakalagay sa history, Pastor Jomel, yung pong nakalagay sa Biblia na namatay si Kristo para sa ating kasalanan. Wala nun eh. Ang nakalagay lang sa history na mayroong Jesus Christ na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinako ng mga Hudyo. Yun. Ano pa? Nakalagay sa history na hindi nakalagay sa history na ang mundo natin created by God. Di ba? Pastor Jomel. So, sa history, hindi sila nagtatala ng from the beginning up to the end. Ang tinala na ng history, yung mga event na nalaman nila na nangyari, pero hindi nila tinignan ang Bible kung talaga nangyari. Pero may mga nangyari sa history naman na itinala dahil nandun din sa Biblia parehas. Halimbawa, yung pagbagsak ng Babylonia, nakalagay sa Biblia yan. Nakalagay din sa history. Yung paglitaw ng Roman Empire, nakalagay sa Biblia, nakalagay din sa history. Pero yung nakalagay sa Biblia na creation, wala sa history. Ano pa ba? Yung nakalagay sa Biblia na inihandog ng Diyos, ay inihandog ni Abraham si Isaac dahil hiningi ng Diyos, wala sa history. Pero nasa Biblia. Anong ibig ko sabihin? Mas kumpleto ang Biblia natin, Pastor Jomel, sapagkat from Genesis up to the end time, sa second coming, nakalagay. Yun nga lang, hindi detalye, ang kasaysayan ang nagpo-prove. Dahil ang Biblia kasi ay sinasabi lang pagkalahatan. Halimbawa, katulad nito, meron bang, ngayon ay, ang tawag ito, historic yung nangyaring pandemic ng coronavirus. Naitala yan sa record ngayon, sa kasaysayan. Pero nakalagay ba sa Biblia yan? Generally speaking, meron. Dahil yan ang sinasabi ng Panginoon na pestilence. Di ba? Pastor Jomel, nakalagay pestilence. Pero hindi specifically mention ng Bible. But, the history prove kung ano yung sinasabi ng Bible na mayroong pestilence. Kaya ang Biblia mas accurate sapagkat itinala niya from the beginning up to the end ng kasaysayan ng tao. Samantalang ang history, event lang. Hindi nag-umpisa sa umpisa. At hindi niya rin itinala yung magiging ending. Yun po ang history. So, limitado ang history. Ang Biblia, mas higit na
kumpleto. Pastor Jomel, any additional points? Sige po. Tsaka, kapatid na Jerry, ang Biblia totoo na kaysa mga history. Ibig sabihin, may mga history na hindi detalyado, may mga history na hindi sure, mga sabi-sabi lang. Ang Biblia tunay at totoo sapagkat ang sabi diyan, ang salita ng Diyos ay tunay. Nagpatotoo niya ng ating Panginoong Jesucristo 17:17 ng Juan, na pakabandilin mo sa iyong salita, ang salita mo ay katotohanan. Oo. So maliwanag. At ang mga author nito guided by the Holy Spirit. Kaya ang banal na kasulatan, totoo 'yon. Maging sa mga tinatawag natin, kapatid na Jerry, sa aming pag-aaral, meron kaming tinatawag na the Bible and the archaeology. So, yung mga archaeologists nagpatotoo na ang Biblia, yung mga kaganapan sa Biblia ay tunay. Sapagkat halimbawa, yung ang ating Panginoong Jesucristo ay binautismuhan sa ilog ng Jordan. Totoo talaga. Oo. Ang dami ngayong mga tao pupunta ron kasi gusto nilang mabinyagan doon sa lugar na kung saan nabinyagan ng ating Panginoong Jesucristo. Totoo. At walang hindi na isulat sa Biblia na hindi totoo, lalo na kapag salita ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, salamat po, Pastor Jomel. Sabi ng ating team, time is up. Pero ang dami pa nating manonood. Ay, palagay ko kung papayag ang aking team, Che? Ha? Tulog na si Shula. Kaya pa? Che? O, end na. Ha? Kaya pa raw. Sige lang. At tuloy natin. Sayang yun. Dami pang manonood ay. Pastor Jomel, kaya pa? Sige lang. Parang hindi na. Kung wala na, ay bukas na lang. Kaya naman. Oo. Kaya pa. Kaya pa naman. Wala namang problema sa amin. Sige po. So tuloy po tayo kasi nanghihinayang ako. Ang dami pa nating mga manonood. Kung kapos pa tayo sa, 200 plus pa sila na ngayon ay nakatutok sa atin. Ang kapatid na Benny naman ang ating isinalang-alang na mag-end tayo ng bago mag-9 or 9. At ngayon ay nag-umpisa rin tayo medyo late. Kaya tuloy natin kahit 30 minutes lang, Che, ha? Ha? Sabi ng aking... Okay, hindi na natin siguro gamitan ng ano ba ang ating Anyway, sabi ng ating team, si Jomel ay ihinto na daw natin, sabi ng aking dahil yung iba ay may sakit. Okay na ba, Pastor Jomel, o ituloy natin? I think, sige sa akin po, nakadepende dyan, no? Nakadepende kung ituloy o hindi, wala problema sa amin, no? Sa akin, go lang ako ng go. Kahit na wala na yung Bible kasi si Shula ay masama ang karamdam. Kaya nag-iisa lang. Sige lang po. Kahit yung switching lang, nandiyan na pa naman si Kat. Sa switching lang tayo. Tuloy natin po yung mga tanong. Kasi sayang itong ating maraming mga manunood Sayang. Ito po ay mula kay Eliseo, Israel. Saglit lang yung 30 minutes. Mabilis lang to Good evening po, KB. Tanong ko po, may Biblia na ang Lord's Day sa Apokalipsis 1G Sunday. Kanino kaya translate yon? Kasi nakita ko lang nasa sumagot sa akin sa forum. Pastor Jomel, na yung Lord's Day daw sa Revelation 1:10 ay Sunday. Kanino po yon translate? May alam ka ba, Pastor Jomel? Ako kasi meron alam. Meron. Okay. Pastor Jomel, sige, alam ko paborito mo yung nag-translate yan Opo. Translator niyan alam na kung sino. Yung naglipat, di ba? Nung naglipat ng solemnity ng Saturday to Sunday. Meron akong Bible niyan dati, kaya lang nagpapaligaw sa tao. Kasi sabi nila, yun daw Lord's Day diyan sa Revelation 1:10 ay Sunday. Tingnan muna natin basahin ko muna. Ang sabi dito sa Biblia, it was the Lord's Day and I was worshiping in the Spirit. Suddenly I heard behind me loud voice like a trumpet blast. So, sabi niya, yun ay araw ng Diyos o araw ng Panginoon. Tanong natin sa Biblia, ano ba ang araw ng Panginoon? Sunday ba ang araw ng Panginoon na kinikilala niya? Basahin natin ang aklat ni Isaias, Kapitulo 58, versikulo 13. Tingnan natin kung totoo ba yung isinalin nilang Lord's Day ay Sunday. Yes, ikaw na pastor magbumasa kasi wala na tayong magpo-project ng ating verse dahil masama ang pakiramdam ng aking anak. Pastor Jomel, sige po. Basahin natin Ang sabi ganito, keep the Sabbath day holy.
Don't pursue your own interest on that day, but enjoy the Sabbath and speak of it with delight as the Lord's holy day. Yun. At ang sabi pa rito, honor the Sabbath in everything you do on that day and don't follow your own desires or talk idly. So makita natin, ang sabi dito sa New Living Translation, ang sabi niya ay as the Lord's holy day. Alam niyo ba mga minamahal na mga kapatid na sa salin ng King James Version, binanggit diyan na my holy day. Sabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ha, King James Version. If thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy of the Lord, honorable shall honor him. Makita ninyo mga minamahal na mga kapatid, yung holy day, sabi ng Panginoon, on my holy day, ang sabi diyan, Sabbath of the Lord. Yun pala yung holy day. Yung day, Lord's Day, Sabbath yun, hindi Sunday. Kaya yung nagsalin yan, ano na kasi recently na lang yan isinali na Sunday, nung sinimulan nilang, nandyan, nung tawagin nilang Lord's Day yung Sunday ni Sylvester, Bishop of Rome. Ito yung binasa ko kanina. Day, mga minamahal na mga kapatid. Ulitin ko po inyo. Sino Ito yun. nagsabi noon na yung Lord's Day ay Sunday? Si Sylvester, Bishop of Rome. Basahin mo nga kapatid na Jerry. Yan. Galing mismo sa Pope's Diary. Kaya sila yung naglipat ng translation na maling salin. Ito po nakalagay sa pahina, page 124. Ayan po, pinapakita ko po sa inyo. Ayan. Po, page 124 ng aklat ng The Pope's Diary, Life of Jesus. Nasabi po rito, ganito, who instituted Sunday as the day of the Lord? Sunday as the day of the Lord was instituted by Pope Saint Sylvester I from 314 to 335 AD. It was possible thanks to the Edict of Milan of Emperor Constantine who granted freedom of worship to the Christians. Hindi po kailanman maisasalin na Sunday ang Revelation 1:10 dahil marami siyang mamaliing mga katotohanan sa Biblia. In fact, Catholic version lang ang gumawa niyan, Pastor Jomel. Yan po. Yes, oo. Palit niyan. Kaya kung tinatanong nyo kung sino po ang nagbago, it was the Catholic Church. Translation po ng mga Katoliko yung yung pong Lord's Day na binanggit diyan sa Revelation 1:10. Okay po. Next question po tayo. Nag-confirm na po yung ating kapatid na magiging bisita natin bukas sa ating Zoom na pwede po siya at siya ay makakasama natin sa ating pong bukas na paksa o ating interview sa kanya, yung conversion story na dati pong miyembro ng Pentecostal Fort Watch, ngayon po ay Seventh-day Adventist na at ngayon nag-aaral sa ating Adventist University of the Philippines bilang pastor ng ating iglesia. Ano po? Bukas abangan po ninyo yan. Ngayon po ay sumunod na tanong mula po kay Nick Almar. Magandang gabi po kay B-Team. Mag-ask po ako kung paano i-disapprove paano i-disprove ang mga pre-Adamic race kasi po kung magpaliwanag sila kapanipaniwala po. Salamat po. Pastor, pag sinabing pre-Adamic race, meaning mayroon ng naunang lahi na ginawa ang Diyos bago si Adan. Paano daw i-disprove? Of course, Biblia ang ating pasasagutin. Pastor Jomel, sige po. I-disprove natin. Biblia. Salamat, no? Nung lalangin ng Diyos ang tao, ay nilalang niya noong 6th day, kapatid na Jerry. And He created human being in accordance with His image. No? Ang sabi dito, kung titingnan natin sa paglalang, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Ngayon, nung nilikha ng Diyos ang tao, paano niya nilikha? Simulan muna natin sa origin. Nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng alabok ng lupa. So ito yung first human being na nilikha niya. No? Dito sa 2:7. Ngayon, nilagay niya ito sa halamanan ng Eden. At ang sabi rito, sa verse 8, naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silanganan ng Eden at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Ayan. So yung taong kanyang nilalang ay inilagay niya sa halamanan ng Eden. Pagkatapos ay sinabi niya sa verse 16, at inutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakain mula sa lahat ng punong kahoy ng halamanan. O susundan natin kung talagang
may nauna pa kay Adan. Subalit, ang sabi dito ay mula sa punong kahoy sa pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikay kumain, yaon, mamamatay ka. Ito yung sabi ng Diyos kay Adan. Sa verse 18, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki nag-iisa. Ito'y tumutukoy sa unang tao na nilikha niya. Siya igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Kaya, ang sabi dito, kaya't mula sa lupa ay nilalang ng Panginoong Diyos ang lahat ng hayop, ang ibon at ang mga ito pa. At sa verse 20, at pinangalanan ng lalaki ang lahat ng mga hayop. Ito'y tumutukoy sa unang nilikha ng Diyos. Pagdating dito, itong lalaki na ito, ang tawag nito sa English, kapatid na Jerry, ay man. Gusto natin liwanagin. Yung lalaki na ito, tinawag na man. Sa Hebrew, ang tawag sa lalaki kapag man, nung panahon na ito, ay Adam, kapatid na Jerry. Yun. Pakinggan natin ha, kung Adam ba ang nakalagay dito sa 20, no? Tingnan natin. Para hindi mailigaw ang sinuman. Verse Ayun! Napansin nyo, sa English pa lang, ang sabi dito, and Adam gave names to all cattle, and to the fowl, and all of the ear, and every beast of the field. But for Adam, there was not found an helpmeet for him. Yung pala yung unang nilikha ng Diyos, no, sa verse 20, ang sabi diyan, and Adam gave, bakit ang sabi dito lalaki sa Tagalog, sa English Adam? Bakit? Kasi ang Hebrew word niyan, Adam talaga, kapatid na Jerry. Tutukoy sa lalaki. Oho. Kaya kung titingnan natin, ay sinabi ni Adam nung siya ay pinatulog ng Diyos sa verse 21, and the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he sleep, and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof. Sa 22, and the rib which the Lord God had taken from man, tutukoy kay Adam, made he a woman and brought her unto the man. Sa 23, and Adam said, there is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Kaya ang sabi rito, itong babae galing sa kay Adan, at si Adan ang unang nilikha ng Diyos. Liban sa kanya, walang mas naunang tao sa sanlibutan. Kaya nga, yung lalaki na tinawag sa Hebrew, Adam, kapatid na Jerry. Saka ito pa, isang dagdag ko pang talata, palaisipan, malinaw na yung binanggit ni Pastor Jomel. Isa pa kapatid, kung paano natin buwagin yung pre-Adamic race doctrine. Yung nasa 3:20 po ng aklat ng Genesis, pakinggan po ninyo. 3:20, wala lang yung ating tagalagay ng talata kasi talagang antok na yung aking anak, may sakit pa. Ayun, meron na. Salamat, Che, salamat. Sabi diyan, at tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Pastor Jomel, pag sa English, kapatid na Jerry. Sa English, sa King James. Tingnan natin tingnan ninyo. At ito po ang talatang ito, magpapatunay na hindi totoo. Ayan And Adam called his wife's name Eve because she was the mother of all living. Pag sinabi mong all living, wala nang nabuhay na nauna sa kanila. Or else, magiging dalawa ang mother of all living. Di ba, Pastor Jomel? Di pwedeng sali ng Biblia kung merong pre-Adamic race. Sa linaw dyan, na mula sa dalawang nilalang na Adan at Eva, biruin mo si Adan nauna bago si Eva, hindi ba? Itong si Eva, siya ang kasi ina kapatid na Jerry. Opo. Katwin, wala na buhay pagkatapos o bago sila. Hindi, Pastor Jomel. Tama. Walang nauna kay Eva. Kasi kung mayroon pang nilikha din na mula sa ribs o di half-sister sila, walang ganun sa Biblia Yun ang nga. Wala O baka walang sabihin, half-sister. kasi pag sinabi nilang pre-Adamic, ibig sabihin bago pa ginawa si Adan, bago pa ginawa si Eva, may tao na. Ay hindi po pwede. Magiging dalawa ngayon ang pinanggalingan ng tao. Mula kay Adan na ginawa sa Creation Week at saka mula yung isang Adan na ginawa bago si Adan. Ay naku, makakaproblema, Pastor Jomel. Ang Biblia. Ito ang matibay na ebidensya, kapatid na Jerry, sapagkat sa first day hanggang 6th day, ang tao nilikha 6th day. Si Adan yun. Ngayon,
kung merong taong nauna sa creation, basahin natin ang Genesis chapter 1 verse 2. Oo, magandang talata yan. Tama. Walang laman yan. Sige, lagay natin. 1, 2. Tingnan nga natin kung may tao. Sabi dyan, kaya pa ba ni Che? Kung wala Ha? naman, edi ako. 1, 2 ng Genesis, Aday. 1, 2 ng Genesis. Okay, ganito po ang nakalagay sa talata ng Biblia. Ayan, Pastor. At ang lupa ay Sabi walang dyan, yan. at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Sige, Pastor, take it. Take your Yun. time. Ang sabi dyan, ang lupa ay walang anyo at walang laman. Oh. O paano nagkaroon ng tao bago si Adan? Walang laman yung lupa. Nung mag-create ang Diyos sa first week of creation, walang tao. Saan kaya nilagay yung Bago siya naglikha. Saan O nilagay saan yung niya nilagay? O, diba? Madilim pa naman, kapatid na Jerry. saan nilagay mo na pansamantala sa Pluto? Okay. Nilagay mo na pansamantala sa malapit sa Earth. Ano ba ang malapit sa Earth na planet? 'Di ba ang malapit sa Earth sa planet, ang malapit ay Mars, 'di ba? Tama ba ako? Ah, hindi. Oo. 'Di ba? Mercury, Venus. Tama. Ano ba yung kasunod? Alam namang Kahit alin dyan, no? Kahit alin dyan na mas malapit sa Earth. o di yung malapit sa Earth na daigdig. O kung ano man yan, kung yan man ay Venus or Mercury. Baka doon mo na nilagay yung pre-Adamic race. Dahil walang laman yung Earth eh. Yung binasa ni Pastor Jomel. Di talagang hindi tatama yung pre-Adamic race doctrine. Magaling ka nyo magpaliwanag, kahit nga man kamo si Satanas nga, isang katerbang galing husay sa Biblia di ba? Pastor Jomel, kaya huwag ko kayo maniniwala kagad. Tama. Oo. Magagaling mag-abi ng talata sa Biblia. Master ni Satanas yan. Pero iharap niyo yan sa kapitulo, bersikulo, tingnan natin kung makikita po ninyo kung paano po yan nila manlikot ng talata sa Biblia. Ano po? Kaya sana po kapatid, itinala mo yung talata para po makita ninyo kung paano po ninyo gamitin na i-refute yung ganong klaseng paniniwala. Next question po, Pastor Jomel, ay mula po sa ating kapatid. Ito ay medyo nakaligtaan natin itong sagutin noong nakaraang araw. Mula kay Kevin Mercado, ano pong meaning ng Mark 9:44 na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy? Yung uod na di namamatay, ano pong meaning? God bless mga kapatid. Pastor Jomel? Tabang Tingnan natin yung talata. Oo. 9:44. Sige, Pastor Jomel, and then babasahin ko yung komentaryo. Sige po. Ayan. Sabi yan, Sige, sige po. Nadooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Kung yan ang babasahin natin, ay hindi natin maintindihan. So let's consider first the context, no? The Yan. context of the Bible. Anong ibig sabihin po niyan? Kung titingnan natin mga mahal mga kapatid, yan. Okay? Pastor, sige po. Tuloy mo na yung gusto mong paliwanag. Yan. Si Jesus diyan, gumagamit siya ng hyperbole na overstatement na binabanggit natin to show the seriousness of sin and the fact that nothing, even things of greatest importance to human, such as a hand, foot, or an eye can than God. So, ang sabi dito sa isang komentary ay gumagamit ang Panginoong Kristo ng hyperbole, no? Na pinapakita niya how serious ang sin na nag-result sa tao na mayroong ganitong klaseng kabayaran, kapatid na Jerry. Hindi siya literal. Pag sinabing hyperbole, yan ay figures of speech na nagbibigay ng isang masidhing damdamin, masidhing pagpapaliwanag para ipakita yung impact ng mensahe. Yan, hyperbole. Natatandaan ko nung pinag-aralan namin yan sa English 101 namin sa college. Pag sinabing hyperbole, this is one of the figures of speech na nagbibigay ng masidhing damdamin sa isang punto na pinatutunayan ng nagsasalita. Kaya binabanggit yung uod na hindi namamatay, yung impact, Pastor Jomel, di ba? Nung pagpaparusa ng Panginoon sa isang makasalanan na hindi mamamatay. Ibig sabihin, yung impact ng pagpaparusa ng Panginoon ay walang hangganan. Ibig sabihin, hindi siya pinahihirapan ng walang hanggan, kundi yung impact, yung effect, yung result
ng kanyang pagpaparusa sa kasalanan forever. Ibig sabihin, hindi na ulit mauulit. Ganun po. Meron pong binanggit si Albert Barnes. Kapitbahay mo, Pastor Jomel. Si Albert Barnes. Hindi, iba yung kapitbahay mo dyan. Albert din yun. Albert Barnes, ito ay commentator po ito ng Biblia. Ang sabi po niya rito sa The Worm, this figure is taken, under po ito noong 944 na tinanong ng kapatid natin, yung salitang The Worm. This figure is taken from Isaiah 66 verse 24. Kinuha daw doon. Ano nakalagay? Ito ang nakalagay. At sila'y magsisilaba, 66:24 ng Isaias, at magsitingin sa mga bangkay ng mga taong nagsisisalangsang laban sa akin, sapagkat ang kanilang uod ay hindi mamamatay o mamamatay man ang kanilang apoy at sila'y magiging kayayamutan sa lahat ng mga tao. Nakita nyo, hyperbole rin, Pastor Jomel, ang ginamit. Diyan daw hinango yung ginamit din doon sa 9:44 ng Marcos. Tuloy natin. Sabi rito, in describing the great prosperity of the kingdom of Messiah, Isaiah says that the people of God shall go forth and look upon the carcasses of the men who have transgressed against God. Their enemies would be overcome. They would be slain. The people of God would triumph. This figure is taken from hips of the dead slain in battle, and the prophet says that the number would be so great, and the worm feeding on the dead would not die, would live long as there would be carcasses to be devoured. Ayan. And the fire which was used to burn the bodies of the dead would continue long to burn and would not be extinguished until they were consumed. Ayan. Ipinapakita rito yung impact, Pastor, na hanggang sila ay hindi masusunog, hindi sila makukonsume, nandoon yung uod. But it's just a hyperbolic statement. Nang ibig sabihin, yung pong mga mapapatay ng Panginoon, marami at talagang ang impact o result ng kanilang pagsunog ng Panginoon ay kagaya noong iniisip ng mga kalaban ng Israel na kapag pinarusahan ng Panginoon ang kanyang mga kalaban, may impact ng uod na hindi nakamamatay. Naintindihan niya ng mga Israelita na uod na hindi nakamamatay, it doesn't mean na hindi mamamatay ang uod talaga doon sa impyerno. Biruin mo ba naman yung impyerno asopre, uod lang hindi mamamatay, that's impossible. That is hyperbolic. Uod nga lang, sa kalan pa lang, Pastor, patay di ba? Yes. Apoy pa lang ng kalan Kahit nga apoy ng kandila, sunugin mo yung uod, patay di ba? So, Jomel. Kaya, lalo na kung impyerno ng apoy at dagat-dagatang apoy, patay talaga yung uod. Kaya lang, ipinakita dyan yung hyperbolic statement. Nang ibig sabihin, yung impact, yung result, ay talagang forever. Ibig sabihin, wala nang katapusan hindi natatayo ang kasalanan. That is the impact of God's judgment sa mga kasalanan. Yan po yung sagot natin na binanggit din ni Pastor Jomel. Ngayon po ay sa tanong po ito bago ulit tayo sapagkat nagtutunugan yung ating ibaba. Ito, mula kay Marilo Salvador Manilios, Pastor Jomel, mga brothers, ask ko po, nakakain ba ang palaka? Yung sa bukid? Salamat po. Pastor Jomel, may mga kumakain ng palaka palakang bukid. Nakakain ba? Kahit yung palakang tubig, hindi nakakain. Kahit palakang syudad. Oo, wala yun. Kaya nga, ginamit ng Diyos yun na salot doon sa Paraon, sa Ehipto. Oo. Kasi ang palaka ay family siya ng mga scavenger, kapatid na Jerry. Marumi siya. May talata sa Biblia niyan nasa Hebreo, nasa Levitico. Kasama doon yun sa mga ipinagbawal na may katulad yan Pastor Jomel, doon sa 11 ng aklat ng Levitico. Kasi marahil tinatanong ng kapatid, saan sa talata ng Biblia, Brother Jerry, na yan hindi pinapakain. Unang-una, sa kusir ng mga Hudyo, hindi siya kabilang yung palaka. Magagalit Basahin ko, kapatid na Jerry, Although hindi siya nakalagay dito, pero ayon sa kanyang uri. Oo, categorize. Categorize siya, opo. Implied. Sabi dito, at ang mga ito ay marumi para sa inyo sa mga umuusad sa ibabaw ng lupa. Doon talata. 11:29 hanggang 30. Ayan, sige po. Sabi dito, ang mga ito ay karumaldumal sa inyo sa mga umusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa, ang bubuit at ang daga
At ang bayawak ayon sa kanyang mga pagkabayawak. 30. At ang tuko at ang buaya at ang butiki at ang bubuli at ang hunyango. Yan ay kapamilya niya, kapatid na Jerry. Yan. Kasama yan, reptiles yan eh. Diba? Kasama yan dyan. Opo, Ayan po. mga amphibian ba, no? Kung tawagin. Amphibian. Amphibian, oo. Ang reptiles pala ay nasa ahas, di ba? Yun yung mga reptiles. Ahas. Yan. Amphibians. Tama ba ako? Amphibians ba ang palaka? Pastor Jomel? Sa science? Yun part ng family ng amphibians ang palaka. Okay? 5 minuto na lang tayo. At least nakarami tayo. At salamat, Che. At aking kapatid kahit na pinagbigyan tayo. Barrera Joanna, Pastor Jomel, sa 5 minuto, ihabol na natin itong 2 pang huling tanong. Good evening po, KB Hope. KB Hope, mabigyan niyo po ng topic ang tatak o tanda ng Diyos kasi may kapatid na nagsasabi na hindi ang sabat ang tatak ng Diyos kundi sa noo daw. Thank you po and God bless. Pastor Jomel, may paksa na po kami niyan tungkol dun sa Mark of God and Mark of the Beast. Siguro kapatid, isisend ko na lang po sa inyo ang link kasi ayaw namang magdoble. Yun, oo. Para hindi magdoble, kapatid na Jerry. Yung ating mga topic kung paulit-ulit lang. Isisend po namin sa inyo ang link. Che, pakitake note dai. Itong si Sister Barrera Joanna na isend natin yung link ng ating topic para atin na lang mai-forward sa kanya yung sagot. Okay, mula po kay Marlente Baloro. Tapan din natin ito, Pastor Jomel. Good PM po, KB. Tanong ko po, totoo bang sa Genesis 1:3 na nagsimula ang Creation Week? Matagal daw na panahon ang pagitan ng Genesis 1 at Genesis 1-3 o Genesis 1:3. Pakilinaw po. Okay? Tanong niyo. Salamat po, no? Sige, Pastor Jomel. Actually, nakita naman natin na nung nag-create ang Diyos ng creation sa first week creation, umiral na. Ibig sabihin, una na niya nalikha yung void na earth, kapatid na Jerry. Pansin nyo naman sa verse 2, di ba? In the beginning, God created sa verse 1. Tapos sa verse 2, nakita natin ang tubig at ang lupa, walang anyo, walang laman. Madilim. So, nung nag-create ang Diyos, hindi natin alam kung gaano katagal nun. Pero, ang alam natin, meron una ng creation, nag-create o nag-exist yung lupa at yung tubig bago yung creation week sa Genesis 1 verse 3 na let there be light sa Genesis 1:3. So, ibig sabihin, nung mag-create ang Diyos sa first week, bago siya mag-create, may lupa na at tubig. Kaya lang, walang anyo, walang laman, kapatid na Jerry. Ang sure natin dyan, hindi natin alam yan na kung kailan ang pagitan yan. Ang Diyos only ang nakakalam kasi ang Diyos hindi siya saklaw ng time and space, kapatid na Jerry. Pero ang malinaw dyan, yung pag-create ng Panginoon, wala siyang missing link ng thousands of years ng kanyang creation. Kundi literal day of creation. Dahil ginamit ng nagkaumaga. Kaya yung tinatanong po ninyo na, yung tanong ninyo sabi, totoo ba yung 1:3 na nagsimula ang creation week? Hindi po, dahil nagpasimula na po eh. Tingnan natin yung 1:3 ng Genesis. Tingnan natin, Pastor Jomel, 1:3 ng Genesis. Sabi rito, at sinabi na Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. At nakita sa 4, at nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. 5, at tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at tinawag na ang kadiliman na gabi at nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Wala namang binanggit dito na may pagitan ng isang mahabang panahon. Diba, Pastor Jomel? Talagang ang creation, tuloy-tuloy pa rin siya eh. Dahil sa ginamitan ng salitang nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Sumunod ulit na nag-create siya, o kahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. So, laging pertaining to one day, literal day. One literal day, 24 hours. Yum, ang salin sa Hebrew. So, meaning, talagang, ngayon yung binabanggit marahil na naghiwalay ang liwanag at dilim, pinaliwanag mo na pa si Jomel, still nag-umpisa pa ang creation, di ba, Pastor Jomel? Creation pa rin ng one day pa rin yun di ba? Di ba, Pastor Jomel? Belong pa rin siya sa one day creation. First day creation. First day creation pa rin. Pero, actually natalakay na natin yung kapatid na Jerry, sa creation. Oo. Natalakay natin yun.
Nabanggit na rin ni Sana Kap. mapanood ni kapatid na Joanna yun, yung ating paksa na yun, kasi kumpleto yun eh. Okay? Salamat po. At hindi na po ako hahaba pa. Meron pa isa natira si Dranrib Kaaymok. Brother Dranrib, ay bukas na hindi na ako pwede mag-extend dahil talagang kawawa naman yung aking team. May sakit na po. Bukas po, alam ko na kayo ay muling susubaybay sapagkat muli po tayong magdiniig sa Papawid at meron tayong bisita bukas na dadating. Makakasama natin sa Zoom. Abangan po ninyo sapagkat sigurado po kayo ay mai-enjoy, mabibless sa kanyang testimony kung paano siya umalis sa pananampalatayang Pentecostal Port Watch at naging Seventh-day Adventist. Ngayon po ay nag-aaral sa EOP ng pagkapastor. Abangan po ninyo para po tayo ay lubos na makinabang at mabless muli sa mga karanasang ng pagkahikayat ng ating mga kapatid mula sa ibang pananampalataya. Pastor Jomel, huli pong pananalita at pagkatapos kayo po ang mangunguna sa ating panghuling pananalangin. Opo. Salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay binigyan pa rin ng pagkakataon na patuloy na makapaglingkod sa ating mga kapatid. At mga kapatid, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat hindi po kayo nagsasawang sumubaybay sa programang ito at nawa natuto kayo ng mga mahalagang katotohanan at naging pagpapala sa inyong programang ito sa gabing ito. Nawa ay makatulog kayo na mahimbing at lubos sa pagpapala ng Panginoon ang inyong maranasan pagising nyo sa umaga ay madama ninyo ang pag-ibig ng ating Panginoon. Pagpalain po kayo. Okay, maraming salamat po at sa ating pong mga suking mga manonood, sana po ay magkaroon tayo ng pakinabang sa ating ginawa pong pagsama sa programang ito mula pa kanina sa ating unang episode hanggang sa mga oras na ito. Gusto rin pa man namin sumagot sa inyong mga tanong pero syempre may limitasyon yung ating oras at may limitasyon din yung aming lakas. Bukas naman po magkikita-kita muli tayo. Ganap na 6:00 po ng hapon. Yun po ay pasimula na ng araw ng Sabat at sana po ay muli ninyong abangan ang programang Kapitulo Bersikulo. Pastor Jomel, ikaw ang manguna sa ating pong panghuling pananalangin. Tayo po ay mananalangin. Patuloy kami, O Diyos, na nagpapasalamat sa inyo sa patuloy ninyong paggabay sa amin at pag-iingat samantalang kami ay gumagawa ng programa ng Kapitulo Bersikulo upang maglingkod sa lahat ng mga taga-subaybay sa pamamagitan ng pagbahagi ng inyong mga salita. Nawa dakilang Ama ay ipuin ninyo ang lahat na nakapakinig ng inyong mga salita na patuloy na manampalataya, magtiwala at maglingkod sa inyo sa kabila ng iba't ibang karanasan ng mga krisis ang aming naranasan. Patuloy naming nilalapit na patuloy ninyong gamitin ang programang ito upang patuloy na makapaglingkod, makapagdala ng inyong ebanghelyo sa lahat ng mga tao. Anuman ang mga naranasan ng bawat isa sa amin, ng mga pagsubok, tulungan kami mapagtagumpayan ng mga bagay na ito upang masaya pa rin kami na maglilingkod sa inyo na, O Panginoon. Amin din po patuloy na inalalapit ang amin pong sanlibutan. Hindi po kami magsasawa dakilang Ama na magsusumamo, lalapit sa inyo sapagkat alam namin na tanging ikaw lamang dakilang Diyos ang makakatulong sa amin upang marisolba ang lahat ng krisis at problema namin po kinakaharap sa sanlibutang ito. Alam namin na hindi niyo po binababayaan ang inyong bayan. Patuloy kami magtitiwala sa inyo, patuloy kaming aasa sapagkat kayo po ang Diyos na gumagabay, hindi nagpapabaya sa kanyang bayan. Patuloy niyo pong alalahanin ang lahat naming mga kapatiran na gumagawa para po sa pagliligtas at pagtulong sa kapwa. Lahat po ng mga frontliners na gumagawa, ingatan niyo rin po ang kanilang buhay. Alalahanin niyo po ang lahat ng mga may sakit. Pagalingin niyo po sila. Ang aming mga mahal sa buhay na hindi naman kapiling, ingatan niyo po sila dakilang Ama kung paano niyo po kami iningatan. Kung kami man po ay nakapagsalita ng hindi ayon sa inyong kalooban, patawarin po ninyo kami sapagkat hiniling namin ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Mga suki po namin mga manonood, kami po ay muling nagpapasalamat sapagkat hindi po nyo kami iniwanan hanggang sa matapos ang programang ito. Maraming salamat po sa inyo pong pagsishare ng ating mga video at kung nabitin po kayo at hindi nyo natapos o kaya hindi kayo nakapanood ng mga nauna nating video kanina, pwede po ninyong ulitin yan. Nandiyan na po yan. After ng ating programa, babato lang po yan dyan sa ating Kapitulo Bersikulo Facebook page. Doon po sa kaliwa, nandun yung live videos o kaya ay video. Nandun po. Makikita po ninyo, 1,000 na po halos yung ating po mga video mula sa ibaba hanggang sa taas. Yung pinaka-latest niyan, yung pinakataas, yun po yung latest nating video. Kaya kung gusto po ninyo maghanap pa ng napakaraming mga video
Halos libo po yan. Ako, punta kayo sa baba, maghanap po kayo dyan, nilalagyan namin ng caption, mamimili ho kayo, pwede nyo i-share at pwede nyo gamitin ng programang yan, i-share nyo ng i-share sa ating mga kapatid, sa inyong mga kaibigan, para sila ay makaalam ng mga katotohanan. At pansamantala po, tayo mag-iwalay sa papawid. Sana po ay naranasan ninyo ang inyong pagpapalang tinanggap mula sa Panginoon sa pamagitan ng ating programa. Sa pangalan po ng aking mga kasamahan sa programang ito na nasa likod ng ating mga kamera, kahit na napagod niyo anak ko, salamat sa kay Cheche, ang aking sa technical side, aking kapatid, at siyempre ang aking anak na si Shula, na tulog na yata, at siyempre si Kathleen, aking pamangkin, at siyempre ang katalakayan po natin ngayon, ang ating pong Mr. Bernardo Carpio ng programang ito, ang bunso sa aming grupo, Pastor Jomel Arsenal. Daghang salamat, Pastor. At siyempre po ito naman ang inyong lingkod kay Cristo, Brother Jerry Sevilla. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pagsubaybay. Abangan po ninyo kami bukas muli, alas 6 po ng gabi, Philippine time po yan, para po sa bagong edisyon muli ng ating programang Kapitulo, Bersikulo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. God bless you all po.